Ngayon naman ay ating papasadahan ang naging match nila World Championship Challenger Sindarov ng Uzbekistan versus ang malakas na atakador from Russia, Super GM Dubov, kung tawagin natin ay Duboving. Di umano mga kamatyas nung nag-match sila sa chess.com nitong nakaraan, first match ito tinutulugan lang daw halos ni Dubov Yan ang balita Marami pong nag-request sa atin baga matapos na po ito pero pinapapasadahan sa atin. Bago natin i-analyze ang kanilang mga matinding naging bakbakan, iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatyas, matindi rin ito. It's why to play. Ang Black Pawn, 2 hakbang na lang magpo-promote na, magkukwin na. Sa anong paraan ang gagawin dito o anong paraan para mapigilan ang pag-promote ng queen, talo kagad ang white kapag nakapromote ng queen yan. Sa inyo pong solution, pakilapag po sa comment section below mga kamatyas. Malaking tulong din po yan sa video na ito pagka nag-comment kayo ng inyong solution. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at App Store. At ang site, makikita nyo lang din po sa description below para magkaroon na kayo ng Internet Chess Club account. Okay, unang bungad na laban. White po si Sindarov dito. Ang ginawa, nag-E4. E5 si Dubov, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, pag-Gyoko piano, D3, ayun, nag-Bishop E7 lang, Italian game lang ang pinasok dito ni Dubov. Madalas po nating nakikita yung Bishop C5, Gyoko piano kung tawagin. Nag-Castling, D6 lang para extra support sa pawn at para makahinga na ang development ng light square bishop. Nag-A4 kagad. Pagka po gumaganyan, hindi lang yan basta sa queen side lang ang focus, kundi yung bishop ay malagyan po ng shelter dahil ang gagawin ng black dito, inaatake yan Hahantingin kasi yan Kaya itong A4 para may sapat na tataguan ang bishop kapag nag-knight A5 at hinanting na yan. Nag-bishop E6 pero ayaw ng patagalin ni Dubov. Gusto niyang i-exchange kagad ang light square bishop. Kinapture ni Sindarov. Takes. Ayan. Dito po, double pawn. Yes. Pero nagpo-provide din naman ng control sa D5 or sakop pa rin naman ng sentro yan. Kaya itong E6, kahit na double pawn yan, ay kapaki-pakinabang. Nag-C3. Ayan, natural na natural. Kinokontrol talaga yung D4 at B4. Palagi nating nakikita sa pattern ng Italian game. Nag-castling na. At nag-B4. Yan ang medyo kakaiba. Naibahan ako dito mga kamatyas. May nakita kong ganito pero yung bishop buhay pa. Pero ito wala ng bishop, nag-B4. Gusto kagad ni Sindarov na umatake ng gapang sa queen side. At nag-A6. Ayun, para pamigil. Pagka ganon, kakainin lang. Nag-rook E1 muna. Okay, develop. Pagre-ready muna sa E-file. Nag-H6 para walang knight G5 naman. Kasi kapag kaganyang may pawn dyan sa E6, may mga timing, nagna-knight G5 mga kamatyas, atakihin kasi yung pawn E6 at magku-queen B3, dadagdagan yan. Pag-iinitan talaga yung pawn E6 sa madaling sabi. Kaya nag-H6. Nag-knight BD2, tuloy lang sa pag-develop, gisingin ang mga pyesa, at nag-queen E8. Ayun, para naman ita-transfer po ang queen sa H5 para makapaghatid naman ng atake sa king side. Or kaya pwede rin sa G6. At nag-knight F1. Ayan, very typical, natural na natural. Minamaneuver to G3, kuminsan naman sa E3. At nag-queen F7. Ayun, wala sa aking napagpili ang queen G6 or queen H5 na pupuntahan ng reyna. Unexpected din yung queen F7 dito ni Dubov, nag-H3. Kasi po ang nakikita ko dito, kaya nag-queen F7, meron siyang planong umatake dyan sa F-file. Medyo naramdaman ni Sindarov na, uy, parang may gagawin to, nagpatong ka sa F-file. Nag-H3 muna siya para masecure niya na walang mga ganun-ganun mamaya, mga lundag ng knight dyan. Okay? At nag-knight D7, ayun na nga. Pero ano bang plano? Parang wala pa rin akong nakikita Knight 1H2. Ayun, pupunta ba dito mamaya? Nag-D5. At yan po ang novelty naman sa kanilang first game na to. Dahil King H8 ang old line. Yan ang ginawa. Pero itong D5 bago ni Dubov. At nag-Bishop D2, develop lang, abang lang, Bishop D6, forma lang pero barado naman Kanya-kanyang forma lang Knight G4. Ayan. Itong Knight G4, hindi lang po yan basta forma mga kamatyas, no? May balak na yan. Imagine, Bishop takes H6. Kapag kinain, Knight takes H6. Maghahatid po ng double attack. Madadali ang reyna. Okay?
Kaya itong knight G4 hindi lang basta forma yan. At meron pa ako nakikitang sa isang banda, baka mamaya, matimingan mamaya ng ganon, may pressure din ang pawn E5. At nag-king H8. Ayan, para kung kakapture doon ng sacrifice, baliwala po dahil wala na namang madideliver na double attack. Nag-queen C2 muna. Grabe, ang kunat talaga ng ganitong labanan. Ano? Ako, naiinip ako sa ganito eh. Nag-rook A E8. O, kunat-kunat lang. Abang-abang lang. Rook E2. Bahala ka. Sa isip ni Sindaro, bahala ka. Kilala kitang atakador. Umatake ka ng balagbag. Nag-queen G6. Ayan. Dito po, hindi lang yan basta forma na naman. May nakikita na tayong rook takes knight. Imagine, G takes tapos may H5. Na kapag yung po nakaganyan na, effective na yung H5, di na makakagalaw yung knight nakapin. Ang plano, rook takes knight. Nag-king H1. O, diba? Kanya-kanya silang nagkakakitaan ng latag ng barahe, diba? May ganung taktika. So, ngayon, hindi na po epektibo ito. Kasasabi ko lang na hindi na epektibo, pero tinuloy pa rin ni Dubov. Ayun, nainip na si Dubov. Yan ang isa sa nakita kong weakness niya. Sa sobrang kabalagbagan, kung minsan napapahamak ang posisyon niya. Pero, hindi naman sa lahat. Pumapatak din minsan talaga, no? Madalas palang pumapatak. Rook takes F3, binigyan po ng bad move ng Stockfish. Dapat daw po ang tira ay A5 lang. Grabe, no? Nandito na yung init ng focus nasa king side na, biglang lilipat sa queen side. Yan ang tira ng Stockfish computer, no? Pero balik tayo sa rook takes knight. GF3 at nag-rook F8 ay yung biglang pumosisyonal na ganun, ano? Mapapaganon ka na lang. Tiniret ang pawn sa F3 at nag-knight H2. Ayun, para depensahan. Pero bagay na hindi na naman po nagustuhan ng computer, binadmuban na pasiban, ano? Ito pala ang mas maangas na tira, rook G1. Yan ang maangas. Na kapag kinapture ang pawn sa F3, mag-rook E3 lang. Yun lang. Para suportahan yung pawn, ano? Parang walang nangyari. Pag kinain ito, F takes E3. Naku po, parang walang nangyari. Parang mangyari, talagang pinabawi lang yung pawn sa F3. Pero, nananatili pa rin quality up in exchange dito ang white, mga kamatyas. Yun naman ang pinangahawakan ng white dito, yung kalamangan sa position. Sa pamamagitan ng may tore, ang black wala na. Yun, okay, pero medyo wala. Siyempre, human nerve, may nerve tayo, nape-pressure, napaatras dito si Sindarov para suportahan ang pawn. Ayaw niyang ibigay ang pawn F3. Nag-queen H5. Tiniret ang pawn H3. Good move. Ayan, napuri ng computer. Queen D1. Binigay na. Binigay na. Teka muna. Kasi po, kung magki-king G2 para suportahan, magdi-D4 naman daw. At kitang-kita sa evaluation bar na pabor na ito sa black. Ang nakikita ko pa nga dito, baka mamaya maganunan Rook F6, Rook G6, mga ganon. No? Okay, balik tayo mga kamatyas. Balik tayo sa ginawang Queen D1. Binigay na yung pawn sa H3. Kinain nga ni Dubov. At nag-Rook E1. Okay, para wala namang kain dyan kasi may suporta ng Reyna. At itong tore, ilalagay po sa G1. Iikot yan, iaangat para iaangat. Ayun, sobra ng A. Para i-threat ang queen sa H3. Nag-D4 na. Okay, sinarado na dito ni Dubov ang gitna. Nag-B5, inatake ang knight and another bad move kay Sindarov. Okay, dapat daw ang tira ay Rook G1. Dito pa rin pala. Sabay Rook G3. Paalisin talaga ang Reyna dyan. Pero nag-B5, AB5 takes Knight E7. Ayun. Dito naman daw, ang tamang tira is kainin yung pawn sa C3. Pag nag-Bishop takes C3, ay magna-Knight D4. Okay, yan naman po ang gusto ng computer na napakalaki na ng lamang dito. Ayun tinan niyo yung evaluation bar. Ngayon, kung ang gagawin naman, sasabay naman ang capture doon, dito naman makikipagsabayan. Mag-Rook G1 and then B takes C6. Medyo... Tapos mag-Rook G3, Queen H4. Lamang pa rin ng black, ano? Lamang pa rin. Pag Queen takes, sabay Knight F6, sabay Knight H5, mga gano'n, Knight F4. Grabe talaga ang chess talaga, No? Position talaga ang labanan sa chess talaga, hindi yung by material, Pangalawa lang ang material, Position muna talaga priority. Pero kasong ginawa dito ni nag Knight E7,
At nag-rook G1. Ayun, kahapon pa pinapatira ng computer yung rook G1 na yan para maka-rook G3 na at yung queen mapaatras na. Knight C5, inatake ang pawn sa D3, rook G3, atras, queen E2, dinipensahan ni Sindarov at grabe no, hindi ko na mabilang yung bad moves na tinira ni Sindarov dito. Parang wala siya sa kondisyon ano. Pero itong queen E2 para suportahan at yung torre sa A1 idagdag sa G1 para maka-atake sa king side. Yan ang nakikita kong paparating. Pero kung accurate ang pag-uusapan, pinababalik na naman dito. Kanina pa yung queen dyan eh. Pinababalik dyan. So, ibig sabihin, tinan nyo po evaluation bar, ibig sabihin yan ang mas safe timplado yan sa madaling sabi. O, balik tayo mga kamatsas, pero ang ginawa ni Sindarov, nag-queen E2 eh. Nag-D takes C3, bishop takes C3, knight G6, ayun, no, kitang-kita po. No? Butas yung F4 talaga. Nag-queen E3. Ilang bad move na to. Ilang bad move na Sindarov. Parang wala siya sa condition kalaban si Dubov, ano? Hindi kaya ito yung kontrapelo niya, si Dubov? No? Mamaya-maya sabihin ako sa inyo sa bandang huli tungkol sa kontrapelo, sa performance, ano talaga yung aking masasabi sa kanilang naging match. Abangan nyo po yan. Meron tayong conclusion dyan. May paliwanag tayo dyan. Queen E3. Pero ang accurate pala ay Queen C2 at Rook A G1. Okay, balik tayo sa Queen E3. Knight F4. Another precise move by Dubov. At nag-D4. Yun pala purpose din ng Queen E3 para i-D4 din niya. Knight B3. Grabe. Umuulan ng accuracy. Grabe. Accurate talaga. Rook A G1. Yan. May atake doon. At dito po, pumitas muna ng pawn sa D4. Another good move. Puri-puri naman ng stockfish kay Dubov. Ano? Bishop takes. Knight takes. Okay. Queen takes. Obligado. At nag-knight G6. Ayun. Pangtusok sa torre na dito. Oo nga, hindi pala makakain doon. Okay, para ma-prevent din yung matchas sa paparating. At kapag ka umangat, imagine, paangatin nyo lang. Bubuka ang diagonal, may queen. Matchas ang kauuwian, mga kamatchas. Kaya nag-E5 na lang dito si Sindarov. Bishop takes E5. Queen G4, queen to queen, takes, and then bishop takes. Hindi pala kinain. Ba't ayaw kainin? Ba't di kinain? Gumanon lang. Okay, kasi bitin pala yon. Okay. Gets ko na. Kasi pag kinain to, may ganon. Pag kinain kasi to may ganon, mga kamatchas. Grabe talaga ang mga nakikitang kiliti ni Dubov, ano? Threat ang torre, tapos pag umiwas ang torre, knight takes, double pa rin. Talagang mababawi pala ang torre. Pero, sadly for white, mga kamatyas, ang dami ng pawns na lamang ng black. Kaya wala na talaga. No? Okay, balik tayo, mga kamatyas. Ano? Kaya pala ginawa dito, rook G2. Para ang gusto ni Sindarov, kuhanin yung knight na malikot na may mga pa-double-double pang paparating. Pero ni knight E5 pa rin. Di rin naman pala nagbago kapalaran. Rook takes G7. Knight takes F3. Bagamat napakagandang tignan, nakaporma na, pero baliwala safe naman. Ang delikado yung paparating na ganun. Nag-rook E7, threat ang pawn E6, bishop F4. Bakit? Ano tamang tira? B6 lang daw. Okay, bishop F4, inunahan kagad ng secure, no? Sinecure kagad dito ni Dubov yung kanyang pawn H6. Nag-rook G4 muna. Knight G5. Ayun, para depensahan naman ang pawn E6. Rook H4, threat ang H6. Nag-rook F6. Grabe ka depensa. Walang makuha kahit isa, no? Grabe. King G2. Bishop D6. Ayun, para mapaalis na ang torre. Rook D7. And then, nag-B6. Dito po, wala kang makikitang makakain sa pyesa dito ni Dubov. Lahat depensado, lahat matibay. Grabe, walang makain kahit isa, no? Nag-rook A4. Uy, nako, may mga pa-check-check doon na paparating. Nag-rook F7 lang dito para makaangat na rin ang king at dito po hindi na nakayanan pang tingnan ni Sindarov. Niresign niya ang unang game nila. Meron pa pong game number 2 to, mga kamatyas, ha. Huwag muna po kayong aalis. Ayun, grabe, no? Grabe ginawa ni Dubov doon, ano? Positional sacrifice. Sabay inunti-unti niya ng gapang naka-atake. Grabe yung kamay, Ano yan, isda, coach? Grabe, no? Okay, itong game number 2, mga kamatyas, diretso na kagad tayo.
White naman dito si Dubo, black si Sindaro. Pero bago yan mga kamatsas, sinashoutout ko po si Doc Sankar, ang Doctor Cardiology sa USA. Napakahilig po sa chess. At kapag umuwi po sila dito sa Pilipinas, nakikita po kami. Uuwi sila sa December at sumusuporta rin siya sa ating mga ginagawa mga kamatsas. Salamat po Doc Sankar sa inyong beloved wife at kay Ma'am Joyce. Ayan. Okay. Nag-E4 dito si Dubov. E5 naman si Sindarov. Knight F3, Knight C6. Babaliktaran sila. This time, ito yung tinatawag na Scotch opening mga kamatsas. Scotch. Kinain, kain, bihira na gawin ito, no? Pero ano kasi ito attacking opening to sa puti eh. Kain at nag-E5 talaga yan. Queen E7, pin. Queen E2, depensa, anti-pin na rin, kakainin na rin talaga yung knight, takbo yung knight obligado, at nag-G3. Yun. May ibang linya kasi mga kamatsas si C4 eh. Tapos gaganon ano. Pero dito nag-G3 muna, G6 din para makadevelop, may threat pa sa pawn. Bishop G2, excuse me, Bishop G7, kinaslingan lang. Nag-sacrifice na naman si Dubov ng pawn E5, kinaslingan lang. Teka muna mga kamatsas. Medyo tamang duda rito eh. Kapag kinain kasi ng bishop ito, magsi-C4 muna. Takbo natin. Magsi-C5? Naku po. Takbo uli natin. Rook E1. Depensa natin. King H1. Tapos mag-F4. Ayan. Dito po, ito na kasi yung paparating. At napakalakas ng E-file. Kaya dito, talaga maaalangan ang black. Kitang-kita naman sa evaluation bar alanganin kapag kinain yung pawn sa E5. Ibig sabihin, may laman talaga yung sacrifice pawn E5. Kaya, mas gusto na lang na mag-castling para yung king mailayo sa E-file, safe pa. Nag-rook E1. Sinapatan naman na ang depensa. Rook E8. Tiniriple ang atake. Kukuhanin talaga ang pawn E5. At nag-C4 muna. Istorbo attack muna sa knight. Bishop A6, natural naman po yan. Sa opening theory ng Scotch opening, pag pinag-aralan nyo po, laging kapag nag-C4, natural na dinidevelop. Pang pin, pampigil, ano? Pero umilag sa pin, obligadong gagalaw na ang knight. Nag-Queen C5, sorry, hindi pala obligado. May Queen C5 pala. Queen C5, atake sa pawn C4, at nag-knight D2, dinipensahan. Rook takes E5. Ayun, kinagat na ni Sindarov yung isang pawn talaga. Inaccept na niya yung sacrifice. Kumbaga, yan ang gusto mo. Sige. Bishop F1. Okay. Extra support. Knight B6. Knight B3. Atake sa queen. Takbo lang. Bishop E3. Okay. Maliwanag dito. Lamang ng isang pawn si Sindarov. Pero yun nga lang, may double pawn si Sindarov. Hindi rin biro, no? B6 or D6. Sin5. Grabe talaga. Atakador talaga ito. Mainit ang ulo talaga ni Dubobing, ano? Kinain yung knight. Takbo. Kinain uli yung pawn. C5. Okay. At itong pawn, syempre, balak pong kuhanin yan. Overextended na yan eh. Naalala ko yung palabas na behind enemy lines. Yung isang kawal nakapasok sa teritoryo ng kalaban. Pero ang challenge doon, paano ililigtas yung isang pawn na yon, yung isang soldier na yon. Panoorin niyo po yun. Behind enemy line. Ang ganda nun. O enemy behind line. Nalito na ako sa title. Pero ang ganda nun. Tungkol po yun sa naligaw na sundalo sa loob ng teritoryo ng kalaban na ang challenge is paano siya makakasurvive. Ayun. Hinanting kasi siya eh. Okay. Queen E4. Ano plano ng Queen E4? Pupunta sa C6. Nag-rook E8 si Sindarov. Talagang mukhang hindi siya komportable talaga kay Dubo ba? Hindi siya komportable. Dapat daw ang tira ay Queen E8. Yan ang tira. Para wala lang Queen C6. Queen E8. Dahil nag-rook E8, bakit naman blunder yan? Natirahan ng Queen C6. Tinuro na natin yung square kanina. Bishop C8. At dito mga kamatsas, dito po, nagpakita ng brilliant move, brilliancy prize move ang ginawa ni Dubov. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bago po ipakita sa inyo mga kamatsas, pa-subscribe naman ng channel na ito.
Yan, ang good move na ito ay hatid sa inyo ng pag-subscribe. Suporta po kayo mga kamatyas, marami pa pong hindi nakasubscribe. Knighting C5, brilliant sacrifice by Dubob. Bumawi na lang doon. Bakit? Ano laman? Pag kinapture po ang knight na yan, bishop takes C5. Kapag umalis ang queen, kuha buong buo ang tore. Iyaharang yan, obligado. At mag-rook D1. Grabe, may mga pabitin na ganun. May mga pabitin. Nakapin na, may rook D8 pang paparating. At totally hopeless for black, mga kamatsas. Gracious yan. Balik tayo. Kaya ang ginawa na lang dito ni Sindarov, nag-bishop takes B2, rook D1. Ay, grabe. Pag kinain to, may kain dito, no? Bishop E5. O, tingnan nyo po, pakita ko na sa inyo. Pag kinain yung sacrifice, may ganun. Hanep. Hanep po. May mga baon-baon siyang nakikitang ganun, ano? Yan. O, paano kung i-depensahan? Pag dinipensahan, may bishop takes, lipad pa rin ang reyna. Iskwalado. Sukat na sukat. Iskwalado. Kaya pala, bumalik na lang si Sindarov to protect the D6. Knight D7. Talagang sunod-sunod ang bayo. Binabayo eh. Queen E7 umilag. Knight takes bishop. Queen takes. At rook takes. At dito po talagang totally hopeless na. No? Ito na rin. Queen takes E8 is coming. Rook D8 ang next. Nag-resign na po dito. Very powerful pass pawn by Dubob yung C7 niya. May pangatlong laban pa mga kamatsas. Grabe talaga. Ha? Hirap pala talaga si Sindarov dito kay Dubob ba? Ano nangyari kay Sindarov? Ha? O, ito po yung pangatlo. White dito si Sindarov ang ginawa. Nag-E4. E5 si Dubob. Knight F3, Knight C6. Ayun na naman. Ayun na naman. Inulit na naman. Inulit na naman. Italian game ulit. Castling. D6. A4. Oh, ayan na naman yung kanina. Oh. Bishop E6 na naman. Kinain uli ni Sindarov. Mayroon siyang gustong patunayan. Ano? Okay, inulit mo ha. Sige. Castling. B4. A6 na naman. Rook E1 na naman. H6. Oh, naulit. Queen E8. Knight F1. Knight D7. Kanina nag-Queen F7. Yun ang difference. Natandaan ko yon. Kanina, nag-Queen F7 muna. This time, Knight D7 ang 12 move. No? Nag-H3. Queen F7. Parang magkamukha rin ha. Knight 1 H2 din. Dito naman nag-King H8. Kanina kasi umilag to nung naka-Knight G4 na may Bishop takes pawn coming. Diba natatandaan nyo mga kamatsas, ano? May Knight G4 na bago mag-King H8. Pero dito, King H8 kagad. Knight G4 pa rin. Halos pareho ah. Queen G6 pa rin. Bishop D2. Yan ba din yung kanina? King H7. Ayun. Medyo nag-iba-iba ng konti pero magkamukha pa rin. At nag-Queen E2. A5. Ayun. Okay. Ito yung kaninang sa analysis natin, ano? Na may pangkiliti dyan. Bin E5 and Knight D8. Pupunta yung Knight sa F7 dyan. Magbamaneuver yan. D4. Okay, para may pressure kagad sa E5. Knight F7. Sapat lang sa depensa. Rook A D1. Forma lang sa sentro. Rook A E8. Ayan, nakita rin natin. Ginawa rin ni Dubob yan sa first game, ano? Kinain na yung pawn E5. Kinain ng Knight F. Knight F takes, Knight takes, Knight takes, pawn takes, at nag-Queen C4. Tiniret ang pawn C7. Bishop H4. Tiniret ang pawn F2. Nag-Bishop E3. Yan, lumalabas na yung good move. Lumalabas na, no? Depensa. Nag-Rook F3 si Dubobeng! Masaya rin makita maglaro ito, no? Parang si Meow Meow din pala to. Mahilig bumalagbag. Okay, Rook F3. Nako, balagbagacious na naman. May Rook takes H3 coming, no? Nag-King F1. Naiirita talaga, nakikiliti talaga si Sindarov, ano? Para walang Rook takes doon. Atras, dinipensahan, Parang tamang ano lang eh, no? Tamang pakaba lang eh. Nag-Rook dito. Ayan, extra support. Dinoble na. At nag-Bishop C5. Ayan na naman tayo kay Mr. Bad Move ni Sindarov na naman.
Ang gusto niya mangyari para bawasan yung control ng black sa f-file, tiniret ang rook sa f8. Pero mga kamatyas, ang tamang tira pala ay rook e2. Yan ang tamang tira para talagang ang daming depensa ng f2 at talagang makasigurado ka na walang mangyayaring kapahamakan. Hanep yan O pero ang ginawa kasi nag bishop c5 dito mga kamatyas, nako po na naman. May brilliant si price move na naman na tinira dito. Brilliant move talaga. Puring-puri ng computer engine. Ang galing mo, Dobob. May ganun pa. Okay, ano kaya yon? Sa ilang sandali po pakiguess nyo at tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Queen G3. Brilliant move. Threatening. Nako, di nga pala makain yun. May rook takes f2. Pamatyas is coming. Hindi pwedeng bawasan ng depensa to Hindi pwede 1, 2, 3, 4. Apat na po ang dumidepensa. Ang umaatake. Ang dumidepensa 1, 2, dalawa lang. Nag Queen E2 para may depensa at dito po huling bitaw. Queen H2, naparesign na naman ang World Championship Challenger. Bakit po naparesign? Threatening Queen H1, Matyas. Nakikita ko dito, what if mag Queen G4 para atakihin yung bishop? Ito po ang paparating. May Queen H1, takbo. Kaya ko minove yung queen para may pasingaw yung king. Walang tatakbuhan. Mako-corner May rook takes F2 is coming. Takes, baba, takes, boom. Lamang bigla ng isang pyesa, wala na. Awarding na pagkaganyan. Matindi mga kamatyas. Ito na po ang conclusion ko. Bagamat na 3-0 ni Dubob, maaaring natagpuan na ni Sindarov ang kanyang kryptonite na tinatawag o kontrapelo. No? Hindi ko alam ang kanilang history match score. Pero sa nakita natin ngayon, 3 sunod. Ibig sabihin, iritado siya, ilang siya sa estilo ni Dubov. Maaaring masabing kontrapelo ni Sindarov. At sa darating na World Championship kung ako kay Gukesh, pwede niyang kunin si Dubov Second before yan ni Magnus Carlsen nung tinalo ni Magnus si Nepo. Nagtampo nga si Nepo Kapwa niya Russian pero ang kinampihan si Magnus. Pero syempre, maganda offer ni Magnus Ano magagawa mo? 'Di ba marami namang super GM sa Russia, ba't naman magtatampo si Nepo? Nagtampo si Nepo si Dubov halos hindi makapagpakita sa Russia siguro. 'Di ba? Kababayan mo ikaw pa tumulong dun sa ang dami naman nila super GM halos hindi nga siya pansinin sa Russia Napansin lang siya nung nag-champion si Magnus dahil siya yung nagtimbre paano talunin si Nepo. 'Di ba? Ngayon, ang punto sa World Championship, kung ako kay Gukesh, kunin niya si Dubov. May kiliti si Dubov na ayaw ni Sindarov. 'Di ba? Yan ang diskarte. Pero sa overall performance mga kamatyas, hindi po nangangahulugang totally mas malakas si Dubov kay Sindarov. Ito po tatandaan nyo mga kamatyas, may nag-advise po sa aking grandmaster. Sabi niya, ang tunay na pagbasa sa player, hindi sa naglaban lang sila individually, kundi sa kabuuang performance. Ano ba ang performance nito? Ano ba rating nito? Ano ba title nito? Yun ang mga basihan. Ano performance nito? Baka nga laging tinatalo niya to, pero itong performance nito lagi namang chachampionin. Itong laging tumatalo dito sa chachampionin, lagi namang maganda mood, tapos bibigay din. 'Di ba? Kasi itong si Dubov, pagka panalo kay Sindaro, bumigay din kay Nihal Sarin So maaring nakatagpo lang ng antidote sa estilo ni Sindarov na ilang si Sindarov sa estilo ni Dubov. Magkakapera na naman ng malaki to si Dubov pag inimbitahan ni Gukesh to. Siya naka 3-0 'di ba? Ganun lang yan, gamitan lang yan. Kung ako kay Gukesh, bakunin ko to. Merong estilo to na ayaw ni Sindarov 'Di ba? Yun ang mga diskarte doon mga kamatyas. Kaya ano pong masasabi nyo pa mga kamatyas? Ano pong masasabi nyo sa naging match nila? Lapag nyo lang sa comment section below ano yung mga saloobin nyo, insights nyo, and itap nyo na rin sa World Championship coming. Kailangan ba talaga ni Gukesh si Dubov? Pero depende pa rin. Ano ba relasyon ni Dubov kay Gukesh? In good harmony ba silang dalawa?
Ano po masabi nyo? Lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo at mag-abang pa tayo ng mga malakihang tournament. May laro si Magnus Carlsen na paparating. Ano? Ngayong araw na to, mamaya yun. Long game yon, no? Sa Sweden. Wala nga lang si Wesley doon, pero tutukan natin yung mga laro ni Magnus, world number 1. Siyempre, at kapupulutan natin yun ng another chess improvement dahil for sure, long game yon at malakasan po ang mga bibitawan at lalabas sa mga tira doon. Definitely. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.